Magandang hapon po. Pinaulanan ng bala ng mga hindi pa nakikilalang salarin ng isang nakaparadang kotse sa barangay Pembo sa Taguig. Sa kabutihang palad, wala sa loob ng sasakyan ang may-ari nito. Nakatutok si Bon Aquino. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang magkaangkas na suspect na lumiko patungong Sampaguita Street, Barangay Pembo, Taguig, pasado alas 10 kagabi. Huminto sila at bumaba ang angkas. Lumapit sa puting kotse, pinagbabaril ito at tumakas. Ayon sa Taguig City Police, 12 basyo ng bala ang nakuha sa crime scene. Matagal na umanong nakaparada ang kotse nang nakabukas ang hood nito. Nasa tapat ito ng bahay ng kaanak na may-ari ng sasakyan. Pero walang may-ari ng kotse sa lugar nang mangyari ang insidente. Naghihintay lang po ako ng masasakyan, tapos po bigla na lang po may nagputukan na maraming beses at saka po nagtakbuhan po yung mga tao. Siguro kasi wala nga po pagpaparkan doon sa kanila, yung sa bahay ng asawa niya. Ito talaga sa kanila naman po to. Kaya siguro diyan po pinapark. Maaring ang ating mga suspect ay may matinding galit sa biktima o sa may-ari ng sasakyan. Posible po na tinakot lang kasi bukod sa 12 basyo ng balang nakuha sa crime scene, at yung sasakyan lang po talaga yon ang pinagbabaril po ng ating mga suspect. Tinutugis na ng mga pulis sa mga salarin na maharap sa reklamong alarm and scandal. Kung may pagbabanta sa buhay ng may-ari ng sasakyan, kung talaga pong may grave threat po sa kanya, pasok po yung grave threat, then malicious mischief, at kung may makuhaan po natin ng baril po ang ating mga suspect, ay maaari po sila kasuhan ng RA 10591. sinusubukan pa namin kunin ang panig ng may-ari ng sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Tumagas ang krudo sa bahagi ng C3 Road sa Navotas. Ayon sa kagawad ng barangay NBBS Kaunlaran, galing sa dumadaang crane truck ang krudong natapon sa kalsada kagabi. Isang motorsiklo ang nadulas at sumemplang ayon sa Bureau of Fire Protection. Inaalam pa ng BFP kung bakit tumagas ang krudo. Isinara muna ang isang bahagi ng kalsada para linisin ito at nagbukas muna ng zipper lane para sa mga babiyahe papuntang 5th Avenue. Bukas ang deadline ng Kamara kay Vice President Sara Duterte para tumugon sa mga aligasyon sa impeachment cases laban sa kanya na pareho idineklarang sufficient in substance. Pero ayon mismo sa bise, hintay na lang kung magsusumiti sila o hindi. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa gitna ng mga impeachment complaint laban sa kanya, dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang exhibit sa Davao City kahapon bilang bahagi ng 90th anniversary ng Office of the Vice President. Tampok dito ang kasaysayan ng OVP. Sa kanyang talumpati, nagbiro ang bise. This exhibit and the book, first in line, are the permanent records of 14 leaders who held the Republic together. They were not 14 lang kasi yung hindi pa tapos yung pinaka-15. Hindi natin alam kung ma-impeach siya o hindi. Hindi pa tapos ang kwento niya. Kasama sa event si dating Pangulo at ngayoy Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo na naging vice-presidente mula 1998 hanggang 2001. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Arroyo, 4 na beses din siyang dumaan sa impeachment proceedings, kaya meron na siyang insight sa naturang proseso. Hindi raw ito dapat maging personal o political theater sa demokratikong bansa. At mahalaga na ang nangunguna sa proceedings ay mahinahon, patas at tapat sa batas. Speaker Boy has said that the hearings on the impeachment complaints will be tackled fairly. The eyes of the Filipino nation are upon us in Congress. I urge my fellow congressmen to do so in the spirit described by Speaker Boy. Bukas ang deadline ng kampo ng bise para tumugon sa mga alegasyon sa impeachment cases laban sa kanya. Hapit namang Monday, no? Mawato na to kung mag-file ko, dili. Antay na lang. Oo. Antay na lang sila na mga tiga-House of Representatives. Ayon kay House Justice Committee member Terry Ridon, hihintayin nila ang sagot ng bise hanggang matapos ang office hours bukas. Kung sumagot ito, pasasagutin ng komite ang mga endorser at complainant, saka magsusumite ng rejoinder ang kampo ng bise. In the event po that she does not respond by Monday, the process will be shortened, abbreviated.
So, ibig sabihin, I think as early as the final weeks of this month, pwede po nga mag-proceed na po to a determination of sufficiency in grounds, and then we can proceed to yung hearing properly. Target ng komite na simulan ang pagdinig sa April 8. Maaaring ipasampi na rin aniya ng komite ang income tax returns, bank returns at business records ng bise at asawa niyang si Atty. Mans Carpio dahil sa aniyay 50 million pesos na gap o kaibahan ng sweldo ng bise sa gobyerno at kanyang idineklarang net worth. The proceedings in the impeachment will in fact provide the opportunity to the Vice President to actually explain that particular 50 million gap. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng bise at ni Carpio kaugnay rito pero wala pa silang tugon sa ngayon. Dagdag ni Ridon, pinag-aaralan din kung ire-reject ang entry of appearance ni na Atty. Michael Poa at Atty. Reynold Monsayak bilang mga abogado ng bise dahil sa posible aniyang conflict of interest. Ngayon ko lang narinig na yung respondent ay hindi pinapayagan kung sino ang kanyang lawyers. No? Ngayon lang ako nakarinig ng circumstance na hindi pinapayagan ang respondent kung sino ang pinipili niya na lawyer. So, antayin na lang natin kung ano mangyayari. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa pagtakbo niyang Pangulo sa eleksyon 2028, sinabi ni Vice President Sara Duterte na may inalok na raw siya maging running mate. Pero hindi niya muna ito pinangalanan. Natin siya guluhin. Huwag na natin siya pangalanan kasi baka atakihin siya, sisirain yung pangalan niya. So, pabayaan natin siya magdesisyon. Ayon sa Vice Presidente, noong nakaraang taon pa niya kinausap ang napipisil niyang katandem. Pero hindi pa raw ito nagbibigay ng desisyon. Sinabi rin ni Duterte na may 4 nang lumapit sa kanya para mapasama sa kanyang senatorial slate sa 2028. Kasunod ng mega oil price hike, tumaas na rin ang presyo ng bigas at iba pang pagkain. Kapag nagpatuloy pa ang pagmahal ng langis at bilihin, mas hihina pa ang kakayahang gumastos sa mga Pilipino, ayon sa Department of Economy, Planning and Development. Nakatutok si Selima Refran. Sa tindahang ito sa Kamuning Market sa Quezon City, 100 pesos na ang tinaas ng presyo ng kada sako ng bigas. Ngayon, kung bibili sila sa amin dito sa regular na bilihan, kailangan nilang malaki ang budget nila. Kakaunti lang ang budget nila. Meron ng NFA, pero limitado rin ang bigay nila. Pipila pa sila. Sa Trabaho Market sa Maynila, 2 to 5 pesos na ang tinaas ng kada kilo ng bigas. Nadagdagan pa ang taas noong tumaas ang gasolina. At tataas pa po yan. Ang upland vegetables, nagsimula na rin magtaas presyo. Ang bell pepper sa Trabaho Market na dating 80 pesos kada kilo, 150 pesos na ngayon. Sa Kamuning Market, 150 pesos na rin ang presyo per kilo ng carrots mula sa 60 pesos noon. Habang ang galunggong tumaas ng 30 to 40 pesos per kilo. Bukod sa nalalapit na ang Semana Santa, inaasahan na rin tataas ang presyo ng isda dahil sa pagmahal ng petrolyo. Tumaas talaga. Siyempre, expected na yan kasi tumaas yung gasolina. Automatic yan. Siyempre, taasan lahat ng bilihin, lalo na yung kalakot namin. Kaya si Flor, gusto mang mamili ng marami, pinagkasya lang ang budget sa mga kailangan. Hindi natin po alam kung tataas talaga. Kaya ako nung namimili ng katpapaano kakunti lang. Sa pag-aaral ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, kapag nagpatuloy ang pagmahal ng langis, aarangkada lalo ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Lalo nitong mapapahina ang kakayahan nating gumastos. Sa kada 100 pesos ng mga Pilipino, 1 to 3 pesos daw ang posibleng mabawas sa purchasing o buying power, depende sa kung gaano katagal magpapatuloy ang giyera sa gitnang silangan. Pati singil sa kuryente, inaasahang tataas din. Ayon sa isang ekonomista, nasa 6 to 7% ang nakikitang inflation. Ramdam na ramdam yan ang karaniwang Pilipino, kasama ang halos 3 milyong naitalang unemployed o walang trabaho, batay sa labor survey ng Philippine Statistics Authority noong Enero.
ang unang-unang makakaramdam yan ay ang mga minimum wage earners. Wala naman sobrang naiipon ang mga minimum wage earners. Kumbaga, sakto lang ang kinikita nila sa araw-araw o kulang pa. Ngayon, nasa mga 2.9 million ang walang trabaho. So, napakarami niyan. Ayon kay Leiko, kailangang umaksyon agad ang pamahalaan para ibsan ang epekto nito. Tanggalin na agad yung excise tax sa petrolyo at isunod na rin ang pagtanggal ng value-added tax. Kasi kung tumataas ang presyo, lalong tataas ang ibabayad ng mga consumer sa value-added tax. Kasabay nito, kailangan rin matiyak na napupunta ang ibibigay na ayuda sa mga tunay na nangangailangan nito. Nauna ng sinertipikang urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukala sa Kamara para sa emergency powers na magsuspinde o magbabawas ng fuel excise tax. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, kung sususpindihin ang oil excise tax, 250 pesos kada buwan ang madaragdag sa bulsa ng pinakamahihirap na mga pamilyang nasa mahigit 14 na milyon. At tataas pa yan sa 420 pesos kung sususpindihin din ang VAT sa langis. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Nakaginto sa kanyang unang senior tournament sa gymnastics si Carl Eldrew Yulo. Wagi ng gold medal si Eldrew sa floor exercises finals at sa Antalya leg ng Gymnastics World Cup sa Turkiye. Nakuha ni Carl Eldrew ang score na 14.100. Nakuha naman ang pambato ng Ireland ng silver medal habang mula Spain ang nakakuha ng bronze. Ito ang kauna-unahang gold medal sa senior level world tournament ni Eldrew, na kapatid ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Sinagot ni Attorney Levy Baligod ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla patungkol sa isang litrato sa joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalo. Sabi ni Baligod, tila umamin si Remulla na mayroon ngang delivery sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kinalayan niya ito ni Remulla ng politika nang sabihing nag-umpisa ito noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Baligod, sana raw ay aminin ng ombudsman na pinaigtingan niya ang mga delivery ng mali-maletang pera sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos para hindi siya anya masabihan na nagbubulag-bulagan. Nitong Biyernes, sinabi ni Remulla na kuha noong panahon ni Duterte ang isa sa mga litrato na isinumite ng mga dating sundalo. Ang kay Remulla, dito pa lang, may indikasyon na tila may pagmamanipula sa kwento. Sinusubukan po namin kunan ang pahayag si Remulla kaugnay sa mga sinabi ni Baligod. Binaril at ninakawan pa ang isang retiradong pulis sa Maynila ang nasawing biktima. Nakumpirmang dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Hulikam ang krimen na yan na tinutukan ni Jamie Santos. Bandang hating gabi kanina nang pumasok ang rider na ito sa may barangay 134 sa Balutundo sa Maynila. May kasunod itong riding in tandem. Maya-maya, tinampatan ng riding in tandem ang rider at tinutukan siya ng baril. Tila sinubukan pang lumaban ng biktima sa mga salarin pero 2 putok ng baril ang maririnig. Bago tumakas ang mga suspect, tila may kinuha pa ang mga ito sa biktima. Agad tinulungan ng mga residente ang biktima para dalhin sa ospital. Pero dead on arrival na ang biktimang kinilalang si George Capistrano. Nabaril din ang isang kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa barangay, sinabi ng ilang nakasaksi na bago tuluyang tumakas ang mga salarin ay tinangay ng mga ito ang mga alahas na suot ng biktima. Bracelet and kwentas daw po. Yung riding in tandem, dito po sila dumaan. Tapos kumanan po sila dyan sa kanto. Papunta po ng Velasquez. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District o MPD, retiradong pulis ang biktima. Dati rin daw itong close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang MPD habang patuloy ang kanilang investigasyon sa kung sino ang salarin at kung pagnanakaw lang ba ang motibo sa pagpatay. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Sa pagtatapos ng GMA Afternoon Prime Series na Hating Kapatid, a new chapter begins para kay Cassie Legaspi na sunod namang project ang Whispers from Heaven. Narito ang aking chika.
Halos malapit nang matapos ang kanilang seryeng Hating Kapatid. Kaya sepang si Srill para kay Cassie Legaspi. Ibinuhos niya raw ang kanyang kakayahan para mapaganda ang kanyang role sa serye, kung saan first time nagkasama-sama ang kanyang buong pamilya. There are a lot of plot twists, ang daming revelations na mangyayari pa, but actually, I don't like talking about na parang okay, patapos ng Hating Kapatid. Parang in my head, I take it day by day, lalo na sa taping day. Na grabe yung Hating Kapatid. It plays such a big part in my life and I think in my family's life also. So. Baon daw ni Cassie ang lahat ng natutunan niya sa serye na higit pa sa kanyang career growth. For me personally, about siblings, not only a mother's love, pero siblings din. Grabing eksena kasi tuloy-tuloy yung tears ko, tuloy-tuloy yung iyak ko, kahit pag-cut. Kasi it was about my brother. So it was a sensitive topic for me, but ayun, I feel like a lot of people can relate. Next project ni Cassie, ang highly anticipated Kapuso series na Whispers from Heaven. Ngayon pa lang daw na in love na siya sa kanyang karakter sa upcoming Kapuso series. Bukod sa kakaibang tema nito, magiging representation din ng mga kabataan ang kanyang role. Makakasama niya sa serye sina Bea Alonso, Maricar Reyes, Tom Rodriguez at iba pa. Wala pong winter o taglamig sa Pilipinas pero nabalot ng yelo ang ilang puno at halaman sa Mount Pulag, ang pinakamataas na bundok sa Luzon. Nakuhaan ito alas 10 ng umaga kahapon kasabay ng pagbaba ng temperatura dahil sa amihan. Ayon sa Pag-asa, nakapagtala ng 7.5 degrees Celsius sa Benguet kahapon, pinakamababa ngayong amihan season. Bukod sa mga nagyelong halaman, literal na chillin ang mga turistang dumayo sa Pulag para masaksihan ang pamosong tanawin doon na Sea of Clouds. Sugatan ng 3 dalagita matapos ma-hit and run ng motorsiklo sa Imus, Cavite. Ang nahulikan na insidente sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Bibili lang dapat ng pagkain ang 3 dalagitang ito na patawid na sa kalsada sa Imus, Cavite noong March 7 nang biglang masagasaan ng humaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang 3 biktima at sumemplang naman ang rider. Nung patayo na yung motor, na parang aalis na nga, sinabihan po nitong panganay ko na, Kuya, balikan mo kami. Tiningnan lang daw po sila nung nakamotor, sabay sibat. Isinugod sa pagamutan ang mga biktima. Nabali ang 2 buto sa binti ng dalagitang 12 years old at halos 1 linggo nang hindi makatayo. Napuruhan naman sa balakang at likuran ang kanyang kapatid na 13 years old. Habang ang kanilang kaibigan na tinamaan ng manibela ng motor, natamaan sa muka, balikat at tagiliran. Sobrang sama ng loob ng ina ng 2 dalagita, lalo't graduation ng kanyang anak sa katapusan ng buwan. Nag-stop sign po sila sa inyo. Sana naman kuya, hindi nyo sila tinakbuhan. Sana nakipag-ungnayan ka sa amin. Ang ginawa nyo, tinakbuhan nyo pa kami. Tapos ang tumulong pa sa kanya yung mga nasa gilid ng mga kasamahan din ng motorista. Ang taas ng ilaw nyo eh. Kitang-kita nyo kung sino yung tatawid o hindi. Sobrang sama po talaga ng loob ko kasi nag-graduate yung anak ko tapos ginanito nyo. Ibabalik siya sa orthopedic hospital bukas para malaman kung ooperahan siya sa binti. Patuloy na hinahanap ng pulisya ang nakabanggang rider. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Enjoy sina Charis Solomon at Buboy Villar sa pagkakaroon nila ng live audience sa Kapuso Vodcast na Your Honor. Excited naman ang isa pang vodcast host na si Cheska Fausto sa kanyang upcoming project. Yan ang chika ni Athena Imperial. Fine! Wala na akong pakialam! Sa GMA Afternoon Series na Hating Kapatid, nalaman na ni Rosel na si Belle ang tunay niyang anak. Si Tali na ginagampanan ni Cheska Fausto, ibinalik na sa totoo niyang ina. Mananatili ba si Tali na kontrabida or babait ba siya towards the end? There's gonna be like a change of heart ba? Kanino ba talaga siya sasama? Kay Melania o kay Rosel?
Another blessing naman for Cheska ang pagganap niya sa bagong GMA action series na Firewall. After all the drama with Hating Kapatid, iyakan, awayan, eto naman, this is my first time ever doing an action series. Nakailang trainings na rin kami for firing, especially for my character kasi sharpshooter siya, and also combat workshop kasi importante yun when we're doing operation scenes, yung nagre-raid kami, yung mga ganyang. Bukod sa upcoming action series na Firewall, isa rin sa pinagkakaabalahan ni Cheska ang Kapuso Vodcast na Triggered, kasama sina Vince Maristella, Sean Lucas, Thea Astley at Jeff Moses. Ang isa pang patok na Kapuso Vodcast na Your Honor, may live audience na. Ang ganitong setup, nagustuhan daw ng mga host na sina Charisse Solomon at Buboy Villar dahil nakaka-interact nila ang audience. Ba yung parang yung kaba tsaka excitement na dala namin. May pressure, yes, pero kasi iba yung confidence talaga namin doon sa group namin. Isa lang talaga yung pulso namin as a team. Platform ni na Charisse at Buboy ang kanilang vodcast to speak out their thoughts about social issues. Ngayong live na nilang kasama ang audience sa kanilang courtroom, may public verdict na rin. Kailangan din namin yung mga reaction ng bawat tao kasi sa kanila din kami humuhugot ng, oy, agree ka ba sa sinasabi na yon or meron ka pang mas gustong i-input? Yes. It's really an unlearning journey talaga. They're very socially involved, they're socially aware. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Balik bansa na rin ang mahigit 300 Pilipino mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain na naipit sa nagpapatuloy na gyera sa Middle East. Sa kabila naman ng walang patid na taas presyo ng langis dahil sa gyera, nagbanta pa ang Amerika at Iran na pasasabugin ang mga oil facility sa rehiyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Panay ang pasasalamat at wagayway ng watawat ng Pilipinas ng mahigit 300 Pilipinong nakauwi kaninang umaga mula Riyadh, Saudi Arabia at Bahrain sakay ng chartered flight ng OWA. Kabilang sa mga sumalubong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Mga OFW ang karamihan habang 13 ay mga batang kaanak ng ilan sa kanila. Last passenger na ako. Siyempre nagpapasalamat sa Lord kasi nakalabas talaga sa lugar na yon. Ayon sa DMW, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya para makapagpaabot ng tulong sa mga na-repatriate na OFW. Kasama na dyan ang DOLE kung saan magpapa-job fair din tayo, local and overseas jobs sa mga nanunumbalik na kailangan magkaroon ng bagong trabaho. Meron ding livelihood. Naunang dumating kaninang pasado hating gabi ang 26 na OFW mula Qatar, kabilang ang 9 na magkakaanak. May mga nakauwi rin kahapon na mahigit 400 Pinoy mula Dubai, United Arab Emirates. Ayon kay Kakdak, isang OFW ang umuwing naka-stretcher dahil na-paralyze siya matapos ma-stroke at ipagpatuloy dito on treatment. Ang pag-repatriate sa mga OFW ay kasunod ng patuloy na gyera ng Iran at alyansa ng Israel at Amerika. Si US President Donald Trump nagbanta na pasasabugin nila ang Karg Island na isa sa mga oil hubs sa Iran. Kung hindi anya ititigil ng Tehran ang pag-atake sa mga vessel na dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbanta rin ng Iran na kung gagawin niya ng Amerika, aatakihin nila ang mga oil facility na konektado sa Amerika. Matapos ang drone attack ng Iran, sinuspindi kahapon ng mga oil loading operation sa emirate ng Fujairah sa UAE. Kung nasaan ang port of Fujairah, isang kritikal na oil infrastructure kung saan nakaimbak ang pang-export ng krudong may kapasidad na halos 1 million barrels per day. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sisimulan po sa Martes ang bigayan ng 5,000 pisong ayuda o fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon sa DSWD, hindi na kailangan magparehistro dahil nasa database na ng mga LGU ang mga tricycle driver na may license to operate. Ang sabi ng DSWD, magtanong sa mga LGU kung saan at kailan nabigay ng ayuda sa inyong lugar. Sunod na bibigyan ng ayuda ang mga tsuper at operator ng mga PUV sa probinsya pero hindi pa tiyak kung kailan. Sabi ng DSWD, galing sa LTFRB ang listahan para dyan. Hindi na lang sa ibang bansa ma-achieve ang Sakura Feels moment dahil sa pamumukadkad ng mga cherry blossom sa bulaklak sa ilang bahagi ng bansa. Sa San Fernando, Pampanga, IG-worthy ang mga kulay pink na mga bulaklak at talulot na ito.
Pero ang bulaklak hindi sakura o cherry blossoms kundi pink trumpet flowers o Tabebia rosea. Nasilayan din ito sa Malungon, Sarangani Province. Ayon naman sa Forest and Management Bureau ng DNR, hindi native sa Pilipinas ang pink trumpet flowers. Dahil ang bulaklak likas na nabubuhay raw sa North at South America. Pero hindi naman daw kinokonsiderang invasive species ang bulaklak. Nasa Road to Forever na sina Micoy Morales at kanyang non-showbiz wife na si Isa Garcia matapos ang kasal nila kahapon. Present sa kasal ang mga kaibigan ni Micoy na sina Juancho Trevino, Charis Solomon, pati ang kanyang best woman na si Mikey Quintos. Spotted rin si John Fair na nag-double check na muna kung nasa tamang kasal na ba siya. Sa post ni Charis, kita na kasama na nila si John. At dahil sa malapatrick moment ni John, noong January, nakatanggap siya ng Earliest Bird Award. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Patuloy po na nararanasan ang malamig na panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa, bunsod ng Northeast Monsoon o Amihan. Sa Baguio City, bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. 15.2 degrees Celsius naman sa Malay-Balay, Bukidnon, habang 16 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. Patuloy na nakakaapekto ang amihan sa Bicol Region, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Gayun din sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon, Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Habang localized thunderstorms naman ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains bukas sa ilang bahagi ng Cagayan, Quezon, Oriental Mindoro at Palawan. May tsansa rin ng pagulan bukas sa Aklan, gayon din sa Misamis Occidental at Surigao del Norte. Posible rin makaranas ang pagulan bukas sa Metro Manila. Mga kapuso, kapapasok lang po na balita, ayon sa FIVOX, may ongoing moderately explosive eruption ang Canlaon Volcano sa Negros Island. Manatili po nakatutok sa GMA Integrated News social media pages para sa iba pang mga detalye. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.